Kabanata 3441 hanggang Kabanata 3450. Kabanata 3441. Tumingin si Yehan sa dalawang linya sa plaka sa kanyang harapan, ngumiti ng bahagya at sinabi, paano nga ba kakayanin ng batang si Hide ang dalawang salitang ito? Ikatlong kapatid, kung wala kang kakayahan na tiisin ang dalawang salitang ito, walang sinuman sa buong henerasyon ng kabataan sa Gods and Demons continent ang makakayanan ito. Ang plaka na ito ay isinulat mismo ng tatlong dakilang master ng espada. Hang it up, Yeshendian. Natural lang na dapat taglayin mo ang aura ng isang templo, sa mundong ito, ikaw lamang ang makakaya nitong dalhin. Ngumiti si Li Zhengdao habang nagsasalita. Ang material ng plaka ay gawa sa Tree of Life, na hindi mabulok sa loob ng 10,000 taon. Personal na isinulat ni Wushuang Jansen ang linya sa kaliwa, at ni Invincible Swordmaster naman ang linya sa kanan. Isinulat ni Invincible Swordmaster ang tatlong karakter na, Yeshendian. Nang marinig ito, napuno ng sigla si Yehan at ngumiti. Salamat sa inyong kabutihan, mga nakatatanda. Dahil ganoon, ako, Yehan, ang tatanggap sa plaka na ito, at ipapaskil ito sa pangunahing bulwagan ng aking Ye Temple. Halina, ipaskil ang plaka. Habang nakasabit ang 10 metrong haba na plaka sa harap ng pangunahing bulwagan, nakita ng lahat sa plaza ang malalaking karakter sa plaka. Ang malakas na sword intent sa pagkasulat ay tila sumasabog sa kalangitan, na ginagawang may nakakatakot na sword aura ang pangunahing bulwagan ni Yeshendian sa ibabaw ng Ye Temple, na nagpapakita ng higit na karangalan at pagiging sagrado ng bulwagan. Maligayang bati, Master Ye. Sa oras ding iyon, narinig ang tinig mula sa buong plaza, at tunay na taglay na ng Ye Temple ang kapangyarihan at impluensya na nararapat sa isang templo. Ngayon, ako, Yeshendian, ay nagtatag ng isang sekta sa Tianlong Holy City ng Central God Territory. Ang mga dumating ay panauhin. Mula ngayon, magiging kaibigan ninyo rin ako, Yeshendian. Ako, Yehan, ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagdalo. Umupo si Yehan sa pinakaunang pwesto at nagsalita ng malakas. Southern God Territory, narito ang kangklan upang batiin ka. Bigla, habang muling magsasalita si Yehan, isang bagong puwersa mula sa lahing tao ang dumating upang batiin si Yeshendian. Nang marinig ito, hindi lamang ang makapangyarihang tao sa lahat ng panig ang nabigla, pati si Yehan mismo. Talaga namang dumating ang kangklan upang batiin siya. Hehe, narito na rin ang kangklan, pero hindi ko alam kung ang ibig sabihin ba nito ay mula sa pinuno ng kangklan. O mula sa walang kapantay na figure ng kangklan. Mabuti na rin para kay Han ang makapagtatag ng Fracsion sa Tianlong Holy City ng Central God Territory sa araw na ito. Agad na tumayo si Yehan upang personal na salubungin ang bisita. Panauhin ang dumating, kung tapat man o hindi ang kangklan, bilang host sa araw na ito, natural lang na hindi mawawala ang kagandahang asal ni Yehan. Sa ilalim ng tingin ng lahat, 10 batang henyo ang nagtipon at lumitaw sa plaza sa harap ng pangunahing bulwagan. Yehan, ngayon ang kangklan ay dumating upang batiin ako. Ako'y dumating nang hindi inimbitahan. Nais ko sanang malaman kung tinatanggap mo ako. Ang dumating ay ang 10 emperador ng kangklan. Bilang pinuno ng 10 emperador, ngumiti si Kang Jinglo at nagsalita. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi. Ang bisita ay panauhin, at ako, Yehan, ay natural na tatanggap sa inyo. Mga kaibigan ng kangklan, maupo kayo. Kailangang sabihin ko, talagang mas malakas ka kaysa sa Lord. Nagsabi si Kang Jinglo ng may kahulugan, at ipinakilala ang iba pang henyo ng kangklan na maupo isa-isa. Heavenly Dao Mountain at Daomen, narito upang batiin. Si Muran, pagkatapos dumating ang kangklan, ay nagdala ng puwersa na ikinagulat ng lahat. Bilang disipulo ng Daoist ancestor, nararapat lamang na bumati ang Tiandao Mountain, at lahat ay naghihintay sa sandaling ito. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang isa pang pangungusap mula sa paanan ng bundok ni Yeshendian. Bati mula sa 10,000 Buddhist Mountain, ang lupa ng mga banal na Buddha. Kahit ang mga Buddhist sects ay dumating upang batiin si Yeshendian. Bahagyang nagulat ang mga mata ng maraming makapangyarihang tao. Naiintindihan kung bakit magbibigay-pugay ang mga Taoist sects, ngunit ang pagdating ng mga Buddhist sects ay may ibang ibig sabihin. Zinwo Academy, narito rin upang batiin ako. Bigla, ang pagkabigla sa puso ng mga tao sa plaza ay hindi pa rin humupa. Sa itaas ng Ye Temple, isang gintong dragon ang lumilipad sa ulap at hamog. Ang tunog ng pagkikilos nito ay kumakalat mula sa kalangitan, bumabalot sa buong Heavenly Dragon City. Taoism, Buddhism, at Zinwo Academy ay dumating upang batiin si Yeshendian, at lahat sa plaza ng Winners Hall ay nakatuon sa pangyayaring ito.
Ang pagdating ng Buddhism upang batiin ay lampas sa inaasahan ng marami. Bilang isa sa malaking kapangyarihan, ang kanilang pagdating upang batiin ay walang dod ang nagpapakita na suportado rin ng Buddhism ang pagtatag ng sekta ni Yehan sa Tianlong Holy City. Ngunit bago ito, walang nakaisip na darating ang Buddhist sect. Bagaman lumitaw ang Four Great Buddhists upang protektahan si Yehan sa wasteland ng Zhongzhou, ang lumabas noon ay hindi mga ancient Buddhists. Ano ang layunin ng Four Great Buddhists noon? Ang malasakit ng Buddhism. O kinilala rin nila si Yehan. Sa paanan ng bundok, sabay na dumating ang tatlong Taoist venerables ng Taoism at ang Four Great Buddhists ng Buddhism. Sa likod nila ay ang Ancient Buddha ng Banan, Tsongkhapa Buddha, Chen Yi, ang Bull Rider, at Xi Yiren. Dahan-dahan silang dumating sa plaza ng pangunahing bulwagan. Sa itaas ng langit ng Yeshen Temple, ang mga ulap at hamog ay gamulong, tunay na kamangha-mangha. Isang gintong dragon ang lumilipad rito, at ang dambuhalang katawan nito ay tila bumabalot sa buong pangunahing tuktok ng Yeshen Temple. Ha, hindi masama, hindi masama, ganitong sukat, taglay nito ang momentum ng isang templo. Sa itaas ng langit, tumawa ng malakas ang Holy Spirit, at ang kanyang tinig ay yumanig sa kalangitan. Ngayon na pumasok siya sa Holy Way, ang kanyang lakas at katayuan ay pantay sa mga higanti ng lahat ng lahi. Sa sandaling ito, siya ay lumitaw sa personal, hindi lamang ikinagulat ang lahat ng dumating sa Ye Temple, kundi pati si Yehan ay labis na nagulat. Sa simula, iniisip ni Yehan na dapat ipadala ng Xinwu Academy ang Dean ng 4th Academy upang batiin siya, ngunit ang Holy Spirit mismo ang dumating. Hindi inaasahan ni Yehan, bilang isang estudyante ng Buddhist at Taoist School, na ang 4 Great Buddhists at 3 Taoist Venerables ay darating ng personal. Ang ganitong linya ay walang dod ang sadyang ginawa ng tatlong higanti upang ipakita sa labas ng mundo ang kanilang determinasyon na suportahan si Yehan. Kabanata 3442. Hehe, Patriarch ng Holy Spirit, hindi kayang tiisin ng Ye Temple ko ang iyong pagpapakita. Bahagyang ngumiti si Yehan, at agad na sinabi sa 4 Great Sacred Buddhists at sa 3 Taoist Venerables. Salamat po sa inyong suporta. Maupo na po kayo. Pinagsama-sama ng Holy Buddha ang kanyang mga kamay at nagsabi. Amitabha, napakagaan ng pakikitungo mo, Master Ye. Ngayon, nagtatag si Ye Shendian ng sariling pintuan at nagtatag ng isang sekta. Ito ay isang malaking pangyayari upang patatagin ang God and Demon Continent. Paano ko hindi pupuntahan ang 10,000 Buddha Mountain? Hiniwa-hiwahi ang kabataan sa 9 na bahagi, ang iba pang 4 na peerless figures ay may tig-isa, at si Ye Shizo ay may 5 bahagi ng exclusive. Ito ay tanda ng pangkalahatang trend. Nang marinig ito, lahat ng makapangyarihang tao na naruroon ay nabigla. Kahit ang tatlong dakilang masters ay hindi inaasahan na bagaman hindi lumitaw ang Ancient Buddha, may ganitong mataas na pagpapahalaga siya kay Yehan. Hinati sa 9 na bahagi ang mundo, 5 bahagi ay kontrolado ni Yehan, at bawat isa sa 4 pang peerless figures ay may tig-isang bahagi. Ang pagpapahalaga na ito ay mula mismo sa bibig ng Ancient Buddha, na nagpapakita kung gaano kalaki ang halaga nito. Pagkatapos ng araw na ito, ang komento ni Gu Buddha ay tiyak na huhugot sa buong continent of gods and demons. Nang marinig ito, seryoso nang sinabi ni Yehan. Nakatanggap ng gantimpala ang Ancient Buddha. Pagkatapos matapos ang gawain ngayon, personal akong pupunta sa Land of the Holy Buddha upang magbigay galang sa Ancient Buddha. Ang pintuan ng Wanfo Mountain ay palaging bukas para kay Lord Ye. Ngumiti ang 3 Taoist Masters kay Yehan at sinabi. Tito Taoist, walang sinabi si Daoso, ang nais niyang iparating ay naiparating na sa iyo, ngunit ngayon, nagtatag si Ye Shendian ng sekta, at ang Taoist sect ay lubos na susuporta sa anumang presyon. Sabi ni Yehan, kapag may oras ako, pupunta ako sa Body Realm upang mas makasama ang Master, at kahit magtanim lamang ng bulaklak, isang bihirang karanasan ito. Batang lalaki, wala akong maraming maibigay sa Holy Spirit, ngunit ang mga matatandang kasapi sa Academy ay nagbigay sa iyo ng regalo gamit ang kanilang kayamanan, ang Jetian Formation. Ang formation na ito ay nasa parehong antas ng Xinwu Great Formation ng Xinwu Academy. Kahit ang pinakamalakas sa realm ay hindi makakabutas dito. Nang binuksan ng Holy Spirit ang kanyang bibig, ang ilang malalakas na tao na alam ang kakilakilabot ng formation na ito ay nabigla. Ang Xinwu Great Formation ng Xinwu Academy ay kilala sa buong mundo. Maliban kung isang higanti ang susubok, walang makakabutas dito. Ang Jetian Formation ay orihinal na nakakatakot na formation na ginawa ng Xinwu Heavenly Emperor, at nasa parehong antas ng Xinwu Great Formation. Kapag pinrotektahan ni Ye Shendian ng Tiandition Formation, walang makakaatake sa kanya maliban na lamang kung ang Heavenly Emperor mismo ang darating.
Agad na lumipad ang Holy Spirit sa kalangitan, paikot-ikot sa lahat ng 16 na tuktok ng Ye Temple. Isa-isa, bumagsak ang mga selyo, at sa loob ng kalahating minuto, isang di nakikitang formation ang bumalot sa buong Ye Temple. Napakalakas na formation, sabi ni Ye Ching sa Tianlong Peak, na may gulat na mukha. Sa ilalim ng takip ng Tianlong Formation, naramdaman niya na may isang hindi matitinag na pader sa buong 16 na tuktok ng Ye Shendian. Ang labas ng mundo ay ganap na hiwalay. Sa Tianlong Peak, makikita lamang kung ano ang nangyayari sa plaza ng pangunahing bulwagan. Ngayon, lahat ng kapangyarihan mula sa buong mundo ay narito upang batiin, at ang mga ito ay lahat dahil sa kanilang mahal na lalaki. Ang eksena rin ay nagpahanga kay Zhou Yuner at sa iba pa. Ang batang lalaki na napakasilaw sa sandaling ito ay kanilang tao. Ang Kota Formation ay bumalot sa buong Ye Temple, at ang Holy Spirit ay naging isang napakagandang lalaki, lumapit sa plaza ng pangunahing bulwagan, at ngumiti. Dahil ito ay isang templo, paano natin mapapalakas ang harapan ng walang malaking formation? Batang lalaki, nasisiyahan ka ba sa Kota Formation na ito? Ngumiti si Yehan at sinabi, "Salamat, Patriarch Holy Spirit. Sa formation na ito, masasabi nating hindi matatalo ang Ye Shendian laban sa mga higanti sa ibaba. Haha, basta't nasisiyahan ka." Agad, ang tatlong pangunahing kapangyarihan ay umupo isa-isa. Sa puntong ito, halos lahat ng may kaugnayan kay Yehan ay naruroon. Sa ilalim ng maingat na pagmamasid ng mga makapangyarihang tao sa plaza, unti-unting umupo si Yehan sa pinakaunang pwesto. Tumingin siya sa lahat ng narito at ngumiti. Bagaman hindi ako ang pinakatalentado, ayaw kong maging karaniwan lamang. Ngayon, naglakas loob akong magtatag ng sekta sa Central God Realm. Alam kong may ilang tao na hindi tatanggapin ito. Sa presensya ng mga nakatatanda, kahit sa harap ng anumang kahirapan, hindi ako liliit ng hakbang, at ang Ye Shendian ay hindi susuko. Narito ako ngayon, at ako, Yehan, ay nagpapasalamat sa lahat ng nakatatanda sa kanilang suporta. Itinaas ni Yehan ang kanyang baso, at ang lahat ng makapangyarihang tao sa plaza ay nagtaas ng kanilang baso rin. Maligayang bati kay Lord Ye sa pagtatatag ng sekta at pagiging ancestor ng buong bulwagan. Magtatatag ng Fraxion, Yehan, tinanong mo ba ang opinyon ng libu-libong puwersa sa Central God Realm? Ang Ye Shendian ay nagnanais magkaroon ng pwesto dito, maaaring hindi mo ito magawa kung gusto mo. Bigla, sa kalangitan sa paligid ng Ye Shendian, narinig ang umuugong na tunog, parang galit na kulog, na may nakamamanghang kapangyarihan, dumating ng labis kay Ye Shendian. Ang napakalakas na Kota Formation ay naging isang maskara na nakikita sa mata. Pinigilan nito ang paglusob ng pambihirang puwersang ito. Ang lahat ng puwersa sa plaza ay tumingin sa walang hanggan sa paligid ni Ye Shendian. Nabawasan ang liwanag sa kanilang mga mata. Bagaman na-block ng Sky Formation ang nakakatakot na presyong ito, ramdam pa rin ng mga naroroon ang bigat. Ang presyong ito ay napakalakas, at ang mga taong paparating ay tunay na kakilakilabot. Sa wakas, dumating na. Sa pinakaunang pwesto, inilapag ni Yehan ang kanyang baso at dahan-daang tumayo. Ang dati niyang nakangiting mukha ay unti-unting naging malamig, hindi nasiyahan. Kahit makipaglaban siya, kailangang supulan ng Ye Shendian ang mga hindi nasisiyahang tao ngayon. Sa plaza ng pangunahing bulwagan, unti-unting tumayo ang lahat ng puwersang dumating upang batiin at tumingin sa kalawakan sa paligid ni Ye Shendian. Bago pa man dumating ang mga tao, nauuna na sila. Ngunit ang mabigat na presyong iyon ay sumalakay pa rin sa formation. Tumayo si Yehan sa pangunahing pwesto at tumingin sa kalangitan. Ang darating ay darating, at sa sandaling ito, handa na si Yehan na harapin ito. Agad, sa harap ng maraming malalakas na tao sa plaza ng pangunahing bulwagan ng Ye Shendian, lumitaw sa walang hanggan ang mga madilim na anyo, parang divine soldiers na bumababa mula sa kalangitan. Napakatingkad ng puwersa ng mga paparating. Ang hininga ng paligid ay parang kulog na kumakalat sa buong mundo. Sa sandaling ito, sa walang hanggan sa labas ng Ye Shendian, may higit sa 100 malalakas na tao mula sa 3 realms ng Holy Emperor. Kabilang dito, may higit sa 20 malalakas sa realm ng Emperor Shenglan, at tiyak na may mas marami pa sa realm ng Emperor Shengdao at Emperor Shengzang. Ang natitirang bahagi ay nasa realm ng Saint King. Ang antas ng lakas na ito ay lumagpas sa 10,000 tao, na tila ibubuwal nila ang buong Ye Temple. Isang kakilakilabot na aura ang sumabog mula sa mga malalakas na tao. Kabanata 3443. Nang makita ang eksenang ito sa walang hanggan sa labas ng Ye Shen Temple, lahat ng makapangyarihang tao sa plaza ay nakatingin ng may bahagyang nakapikit na mata. Ang kapangyarihan ng 10,000 malalakas na tao ay malamang mula sa higit sa kalahati ng mga puwersa sa Zhongzhou.
Kahit na bawat puwersa ay nagpadala lamang ng 10 tao, daan-daang libong mandirigma ang nagtipon. Ang pagtutol ng Central God Territory sa pagtatatag ni Yehan ng Fracsayon sa Tianlong Holy City ay, sa palagay nila, halos lahat ay narito na. Sino ang narito? Ngayon ay isang malaking pangyayari para sa pagtatag ng sekta ni Yeshendian. Lumayas kayo kaagad. Sa paanan ng Yeshendian Mountain, 20 Holy Emperors mula sa Dharma Protector Temple ang lumuwag sa kalangitan, at halos 2,000 Holy Kings rin ang lumitaw sa harap ng mga ito. Sa pamumuno ng 24 na Holy Emperors mula sa Dharma Protector Temple, hindi nila pinansin ang mga nagtataglay ng oposisyon. Ngayon, ang pagtatatag ng Fracsayon at ng pwesto ni Yeshendian sa Central God Realm ay isang bagay na sabik na inaabangan ng milyon-milyong tagasunod niya, at hindi nila papayagan ang sinumang humadlang. Nais ni Yeshendian na maging tanging paniniwala sa mundong ito, sambahin at igalang ng lahat, at ngayon, ang unang hakbang na ito ay dapat gawin ng may puwersa. Kung hindi maisasagawa ang unang hakbang na ito, kalimutan na ang mataas na mithiin na iyon. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para magtatag ng Fracsayon? Tinanong mo ba ang opinyon ng libu-libong puwersa sa Central God Territory? Ngayon, walang sino man ang pwedeng magtatag ng Fracsayon sa Tianlong Sacred City. Sa harap ng 10,000 malalakas na tao na tumututol, naroroon ang 4 na super strong men sa realm of the Holy Wheel Emperor, at ang puwersa sa likod ng 4 na ito ay ang mga overlord ng 4 na dakilang lihim na mundo. Nagtatag si Yehan ng Fracsayon sa Central God Realm, at malinaw na hindi sila papayag. Ngunit ang paglitaw ng 24 na Holy Emperors at halos 2,000 Holy Kings sa Yeshendian ay ikinagulat din ng mga puwersang narito. Nakakatakot talaga ang background ng templo. Ngunit ngayon, lahat ng puwersa sa Central God Realm ay nagtipon upang tutulan ang pagtatag ng Fracsayon ni Yeshendian sa Tianlong Holy City. Kahit na nakakatakot ang background ni Yeshendian, hindi sila susuko. Nakakatakot si Yeshendian, ngunit pwede ba niyang kontrahin ang presyon mula sa iba't ibang puwersa? Kwento, may daan-daang libong disciples si Yeshendian mula sa Holy King, pero kung hindi pa nila nakita, lalo na ang mga tao ngayon dito ay hindi naniniwala. Kahit ang maraming puwersang pumunta para batiin siya, hindi rin naniniwala. Nakakainis talaga ang mga taong ito. Nagtatag si Yeshendian ng Fracsayon, anong problema nila? Lahat ng kababaihan sa Tianlong Peak ay galit na nakatingin sa mga makapangyarihang tao mula sa iba't ibang panig ng God Realm. Ngayon ay araw na nakilala ang kanilang minamahal na lalaki, at natural na ayaw nilang may mangyaring hindi inaasahan. Ito ang mga hadlang na dapat pagdaanan ni Xiaohan. Pagkatapos malampasan ang hadlang na ito, doon lamang siya tunay na magkakaroon ng pwesto sa Central God Realm. Sabi ni Yeqing ng malalim ang buntong hininga. Mas naiintindihan niya ito kaysa kay Zhou Yuner at iba pa. Ang dahilan, ang Central God Realm ay labis na takot sa mga banyaga. Kahit na mapalaya si Yehan mula sa lahi ng tao, ayaw nilang makita si Yehan na nagmamay-ari ng bahagi ng mundo sa Central God Realm. Ate Yeqing, may pagkakataon ba tayong manalo? Tanong ng lahat ng babae kay Yeqing. Nang marinig ito, may kumislap na malamig na liwanag sa mata ni Yeqing. Susunod, panoorin natin ang palabas. Huwag mag-alala, paano nga ba mapipigilan ng grupo ng mga sablay ang pag-angat ng tunay na dragon? Pero kailangan talagang mag-ingat si Xiaohan, ang kapangyarihan ay hindi pa lumilitaw. Hehe, dumating na ang oras, pero kung iisipin nyo na mapipigilan nyo ang kasalukuyang Yeshendian batay dito, makitid ang inyong pananaw. Sa isang kahoy na gusali sa tabi ng bangin sa Tianlong Peak, nakaupo si Zhou Banroo sa isang reclining chair. Mula rito, malinaw na makikita ang sitwasyon sa kabilang panig ng pangunahing tuktok. Ang kahoy na gusaling ito ay espesyal na itinayo para kay Zhou Prajna, at pinangalanang napaka-domineering, Jiangshan Pavilion. Kuwait, ako, Yeshendian, nagtayo ng Fracsayon sa Tianlong Holy City, kailan ko kailangang tanungin ang opinyon ninyo? Sa plaza, seryosong nakatingin si Yehan, at naglakad sa pulang carpet sa gitna ng makapangyarihang tao sa plaza. Buksan ang Great Formation, salubungin ang mga bisita. Agad, bumukas ang cut-off formation na bumabalot sa buong Ye Temple. Itinayo ni Yehan ang kanyang mga kamay sa likod, tila naglalakad sa hakbang-hakbang sa walang hanggan. Sa kanyang katawan, may di nakikitang kapangyarihan ng Palace Master. Sa wakas, nakarating siya sa harap ng 24 na Holy Emperors ng Dharma Guardian Temple. Ang malamig na tingin nila ay parang mga kutsilyo at espada. Sa sandaling ito, sa harap ng mga mata ng master na parang kutsilyo at espada, ramdam ng mga makapangyarihang tao na narito ang isang di nakikitang presyon, na nagpatalon sa kanilang mga matang walang emosyon.
Ang masamang lobo na unang pumasok sa Central God Realm ng puwersahan ay naitatag na ang momentum, at hindi ito dapat payagang lumago. Hehe. Grupo ng mga short-sighted na tao, may ilan sa inyo na hindi magtatagumpay kung susubukan ninyong hadlangan sila. Natawa ang mga ninuno ng lahi ng tao na pumunta upang batiin si Yehan. Ngayon, napakaraming puwersa sa Central God Realm ang sumusuporta kay Yehan. Pero makakaya ba nila ito? Yehan? Ang Central God Realm ay hindi lugar kung saan pwedeng makialam ang kahit sino. Ito ay isang bakal na batas mula pa noon. Nirerespeto kita bilang disipulo ng Daoist Ancestor, at pinapayuhan kitang tumigil na dito. Bumula ang super strongman sa realm ng Holy Will Emperor ng malamig. Hehe, mukhang kayo ang leader ng grupong ito sa ngayon, paki-report ang inyong pangalan. Malamig na ngumiti si Yehan, tila sinulyapan niya ang lahat sa harap niya. Ako ang Shanghayo Palace mula sa Zayan Secret Realm. Ako ang Sunset Temple mula sa Sunset Secret Realm. Ako ang Otherworldly Place sa Secret Realm ng Ziling. Ako ang gate ng 9 Absolute Secret Realm at 9-layer Absolute Prison. Malamig na nagsalita ang apat na superpower sa realm ng Saint Will Emperor, nakatitig kay Yehan. Grupo ng mga grasshoppers na pinamumunuan ng maliliit na shrimp ang nagnanais na ako, Yehan, ay umatras. Sobrang iniisip nyo ang sarili ninyo. Bumula si Yehan. Ang mga salitang ito ay nagpasiklab sa galit ng apat na superpowers mula sa apat na dakilang lihim na mundo. Ang puwersang malakas mula sa lahat ng panig ng Central God Realm sa likod nila ay nagalit din. Sa kanilang napakalakas na galit, tila gusto nilang wasakin ang kalangitan. Kay abangan nila, hindi sapat ang bigat nila, kaya, kwalipikado ba ako para sa Dark Temple? Biglang, sa kalangitan sa malayo, lumitaw ang mas malaki at malawak na puwersa. Mahigit 50,000 katao ang nakasuot ng itim na baluti na magkapareho ang kulay. Isa itong napakalakas na hukbo. Kabanata 3444. Judgment Legion, dumating ang Dark Temple. Sa kalangitan ng Tianlong Holy City, isang napakalaking hukbo ang tila itim na ulap na bumabalot sa buong langit, malakas na dumarating mula sa labas ng lungsod. Ang nakakabiglang kapangyarihan nito ay nagulat sa lahat ng nagtataglay ng espiritu sa Tianlong Holy City. Itim ang baluti ng mandirigma, itim ang sibat, simbolo ng madilim na pulang apoy, at pantay-pantay ang kanilang hakbang. Sa Central God Territory, masasabi na halos lahat ay nakakakilala sa kapangyarihan ng nakakatakot na hukbong ito. Ang Dark Temple, Judgment Legion, ay isang kilalang kilala at nakakatakot na puwersa sa buong mundo, matagal nang nagbabantay sa Dark Temple. Halos kalahati ng kaharian ng Dark Temple ay napipigilan dahil sa hukbong ito, kaya't ang mga tagalabas ay hindi nang ahas na umatake sa Dark Temple. Noong itinatag ang Dark Temple, mag-isa itong nilikha ng Dark Heavenly Emperor ang Judgment Legion, at dito nagsimula ang kasikatan ng Dark Temple. Sa simula, ang hukbong ito ay walang talo at hindi mapipigilan. Lumipas ang 10,000 taon ng pagtatatag ng Dark Temple. Sa mga susunod na henerasyon, bihira na lamang ipadala ang Judgment Legion, ngunit sa tuwing ipinapadala ito, nagdudulot ito ng takot sa buong mundo, sumasupol at pumapatay sa maraming puwersa na kumakalaban sa Dark Temple. Sa kasaysayan ng Central God Territory, ang Judgment Legion ay naging simbolo ng takot. Kapag ipinadala ang hukbong ito, nagdudulot ito ng madilim na panahon sa buong Central God Territory. Ngunit sa pagkakataong ito, muling ipinadala ang Judgment Legion, at ang espada nito ay nakaturo sa Ye Temple, na nagdulot sa maraming tao ng nakakakilabot na pangamba. Judgment Legion. Nang makita ang nakakatakot na puwersang itim na lumitaw sa walang hanggan sa harap ng Yeshendian, sa plaza ng pangunahing bulwagan, kumislap ang mga mata ng mga makapangyarihang tao mula sa lahat ng panig. Bilang mga taong may mataas na antas ng pag-aasan, alam nila ng lubos ang tungkol sa Judgment Legion ng Dark Temple. Ngayon, ipinadala ng Dark Temple ang Judgment Legion patungo sa Ye Temple, na nagpapakita ng determinasyon ng Dark Temple sa oras na ito. Nagtatag si Yehan ng Fracsayon sa Tianlong Holy City, at malamang nalilito ang isang nakakatakot na super war. Siyempre, bilang puwersa na sumusuporta kay Yehan, nasa panig na siya ngayon. Kahit na magkaroon ng labanan laban sa Judgment Legion, walang ibang paraan kundi suportahan siya. Bagamat ipinadala ng Dark Temple ang Judgment Legion, maaaring hindi ito madaling mapipigilan si Yehan. Pagkatapos ng lahat, may suporta si Yehan mula sa 3 higanti. Hanggat sila ay nakatayo, hindi magtatangkang lapitan ang Dark Temple. Dumarating ang malalakas na kalaban, Judgment Legion, talagang hindi pangkaraniwan ang kakayahang ito, ngunit sa palagay ko, hindi ito titigil, at maaaring bumalik muli ang nakakatakot na Judgment Legion sa oras na ito.
Sa Junction Pavilion, tumayo si Zug Banroo mula sa reclining chair, bahagyang nakapikit ang kanyang magagandang mata at nakatitig sa nakakatakot na puwersang itim sa langit. Maraming libro ang nabasa niya nitong mga nakaraang taon, at nakatipon siya ng impormasyon tungkol sa bawat puwersa sa God and Demon Continent. Nakakatakot ang Judgment Legion ng Dark Temple. Paano ba may kukumpara sa 8 legions ng Ye Temple, 2 malaking batalyon, at 2 Dragon Kings? Kahit ngayon, ang 12 pangunahing puwersa ni Ye Shendian ay kayang pigilan ang Judgment Legion ng Dark Temple. Sa hinaharap, ang Judgment Legion ay hindi makakakumpara sa 12 pangunahing puwersa ni Ye Shendian. Sa itaas ng langit, tahimik na nakatingin si Ye Han. Kahit na dumarating ang Judgment Legion na pinamumunuan ng makapangyarihang tao ng Dark Temple, hindi siya nagalaw. Sa 50,000 katao, hindi lahat ay mula sa Legion ng Saint King Realm. Sino ang manggahas na subukang suron siya sa harap ng 8 legions ng Ye Shendian, 2 malaking kampo, at 2 Dragon Kings? Dumating na ba silang lahat? Malamig na tanong ni Ye Han sa lahat ng makapangyarihang puwersa sa God Realm sa harap niya. Ye Han? Ipinapaalam sa iyo ng aming mga emissary 2 taon na ang nakalipas sa Great Sun Dynasty na ang Central God Realm ay hindi lugar para sa iyo. At ang Tianlong Holy City ay hindi mo pwedeng okupahin. Ngayon, babalik ka at sasakupan ito muli. Pinaramihan mo ba ang aking Dark Temple? Ang 4 na emissary ay nakatayo sa harap ng Judgment Legion, at ang kanilang kakaibang aura ay sumasabog mula sa kanilang katawan. Bilang mga nilalang sa ilalim lamang ng 2 tao sa Dark Temple at higit sa 10,000, sanay na silang walang sino man ang dapat sumuwi sa kanila sa Central God Territory. Hindi lamang sinusuway ni Ye Han ang sinabi ng Dark Temple sa kanya noon, kundi pati na rin ang buong Dark Temple. Hindi niya pinapansin ang mga higanti tulad ng Dark Emperor. Emissary. Dahil lang ba sa karapat-dapat kayong tawaging emissary ng mga Diyos? Totoo ba na ang Dark Heavenly Emperor ay isang Diyos sa mundong ito? Tumawa ng malamig si Ye Han, at sinabi, hindi rin naman salita ng Dark Temple, kaya bakit ko pa dapat isaisip ang sinasabi ng Dark Temple? Junior, ang tapang mo. Galit na galit ang 4 na emissary. Ang sinabi ni Ye Han ay nagpasindek sa mga makapangyarihang tao sa plaza. Kahit ang mga Buddhist at Taoist schools ay magalang lamang sa Dark Temple. Ngunit ang kabataang ito ang kauna-unahang naglakas loob na maliitin ang Dark Temple at Dark Emperor. Tapang mo sa Dark Temple? At ako, Ye Han, may lakas pa ring harapin ito. Ngayon, hindi lang ang Dark Temple, kahit na ang tunay na Diyos ay humadlang, susubukan ko pa rin gamit ang aking espada. Tahimik na nakatingin si Ye Han, matapang sa harap ng Dark Temple. Sa sandaling ito, pati ang iba pang puwersa na narito upang tutulan si Ye Han ay namangha. Kaya nga ba nilang supulan ang ganitong malakas na kabataan ngayon? Kahit na mapigil, kung hindi siya aalisin ngayon, magiging nakakatakot siyang lobo sa hinaharap. Hindi ko talaga alam kung ano ang dahilan ng iyong kayabangan, isang tao na pinalayas mula sa lahi ng tao ng ruler ng lahi ng tao. Dahil ba ito sa Tiandao Mountain? O sa Ye Temple mo? Biglang, sa likod ng 4 na galit na emissary, isang lalaking nasa 30 taong gulang ang dahan-daang lumabas at lumapit sa harap ng 4. Ang itim na espada sa kanyang kamay ay puno ng demonic energy, parang isang walang kapantay na halimaw ang nakaselyo sa loob ng espada. Kapag ito'y ibinaba, siguradong may kasamang nakakatakot na dugo. Ang head disciple ng Dark Heavenly Emperor, Gao Shengayo. Totoo, si Gao Shengayo nga. Hindi siya lumitaw sa Gods and Demons Continent sa loob ng daan-daang taon. 100 taon na ang nakalipas, nasa tuktok siya ng mataas na ranggong Saint King. Ngayon, higit sa 300 taon na ang nakalipas, at nararating niya na ang tuktok ng Emperor Shenzang. Nang makita ang kabataang ito, maraming malalakas na tao ang nagulat. Bilang tanging disipulo ng Dark Heavenly Emperor, kilala na siya noong daan-daang taon na ang nakalipas, at kakaunti lang ang kabataan ng parehong panahon ang makakatalo sa kanya. Ngayon, higit 300 taon na ang edad niya, at ang lakas niya ay narating na ang tuktok ng Holy Tibetan Emperor, at isang hakbang na lang mula sa pagpasok sa Holy Emperor Realm. Kabanata 3445. Ako ay isang ligaw na aso, at ano ka naman? Ngumiti si Ye Han at sumagot, para sa kanya, hindi mahalaga kung sino ang kausap. Kahit gaano kalakas o kagalang-galang ang background at identidad ng kaaway, imposible na matapakan si Ye Han ngayon. Nang marinig ito, ang nakakatakot na magic sword sa kamay ng gwapo at pambihirang kabataan ay nanginginig, tila handa ng ilabas. Bilang first disciple ng Dark Heavenly Emperor, walang sino man ang naglakas loob na maging ganito ang pakikitungo sa kanya.
Ang napakatinding magic sword ay nanginginig sa kamay ng kabataan, at isang matalim na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang sinabi ni Yehan ay malinaw na nakagalit sa head disciple ng Dark Heavenly Emperor, at lalong nagpasiklab sa galit ng apat na emissary ng Dark Temple at ng buong Judgment Legion. Si Gao Shengyo, bilang unang disipulo ng Dark Heavenly Emperor, ay nakatakdang pamunuan ng buong Dark Temple sa hinaharap. Isa siyang susunod na Lord ng Dark Temple. Paano siya pwedeng ipahiya ng iba basta-basta? Hindi talaga siya nagbibigay galang sa Dark Temple. Ngumiti ng bahagya ang tatlong pangunahing Sword Masters ng lahi ng tao. Lahat sa mundong ito ay nakatutok kay Yehan at Gao Shengyo. Bilang isang henyo na kilala na daan-daang taon na ang nakalipas, sariwa pa rin sa alaala ng marami ang nakakatakot na reputasyon ni Gao Shengyo. Ngayon, ganap na na-offend ni Yehan ang kabilang partido, at walang paraan para mapakalma ang sitwasyon. Hawak ni Gao Shengyo ang magic sword sa kamay, at matalim niyang tinutukan si Yehan. Mula nang makilala ako bilang Gao Shengyo, ikaw ang kauna-unahang taong naglakas loob na ipahiya ako ng ganito. Sa totoo lang, kung hindi ka disipulo ng Daoist, ngayong araw, hindi ka makakalabas ng buhay dito. Ngumiti si Yehan ng malamig at sinabing, maari ko ring ipaalam sa iyo, kung hindi ikaw ang head disciple ng Dark Heavenly Emperor, hindi ka makakalakad ng buhay palabas ng Heavenly Dragon City ngayon. Hehe, ikaw lang ba ang hindi nakakaalam ng taas ng langit at lalim ng lupa? Nagbalik tawa si Gao Shengyo, galit na galit. Nasa akin ang desisyon. Lumapit si Yehan, at sinabi. Gusto ninyong pilitin ako, Yehan, na isuko ang Heavenly Dragon Sacred City, at pigilan ako, Ye Shendian, na magtatag ng isang sect sa Tianlong Holy City. Hindi papayag ang mga disipulo. Yehan? Kung magiging matigas ka, huwag mo akong sisihin kung sisirain ko ang Ye Temple mo ngayon. Anong karapatan mo para magtatag ng templo? Galit na sabi ng apat na emissary. Ang Dark Temple ninyo ay pwedeng tawaging templo, bakit hindi ko pwede, ako si Yehan. Tungkol naman sa pagtatayo ng Ye Temple ko. Ngumiti si Yehan at tumingin sa maraming kalaban sa God Realm sa harap niya. Huwag kayong magsabi na ang Dark Temple ninyo ay hindi karapat-dapat sirain ako, Ye Shendian, kahit na pagsamahin ninyo kayong lahat, hindi ako karapat-dapat. Mayabang na tao, talagang iniisip mo ba na pwede kang lumabag sa batas dahil may suporta ka mula sa Daoist Ancestor? Isang baliw, kung talagang gusto ng libu-libong puwersa sa God Realm na durugan ang Ye Shendian mo, kahit may suporta ka mula sa Daoist Ancestor, kailangan mong timbangin ito ng mabuti. Ano ang karapatan mo para maging mayabang? Nag-init ang lahat ng malalakas na tao, at bumagsak ang nakakatakot na mga tingin sa Yehan isa-isa, parang susupol ang galit sa kanya. Little Wangko, ang kapal ng mukha mo. Ngayon, ituturo sa iyo ng apat na emissary ang leksyon sa ngalan ng Daozo. Sabay na humakbang ang apat na emissary. Hindi umatras si Yehan, at lalo pang nagiging matapang, na nagpapainis sa apat na emissary na gusto na lang siyang pahampasan ng isang palma hanggang mamatay. Sa halip na daw Patriarch, baka ikaw ay wala pang karapatan sa Dark Temple. Biglang lumitaw ang tatlong Daozun sa tabi ni Yehan, para bang nag-teleport. Tatlong dakilang Daoist Masters. Ang apat na emissary ay tumingin ng malamig. Bilang isa sa mga sinaunang Orthodox traditions ng Central God Territory, malinaw dapat sa inyo na hindi pinapayagan ng Central God Territory ang mga tagalabas. Isang batas na hindi nababago mula pa noon. Pinapayuhan namin kayong malinaw na isipin. Una, ang maliit na tito ay pinalayas mula sa lahi ng tao. Pangalawa, ang maliit na tito ay disipulo na ngayon ng aming ancestor. Mula ngayon, ang maliit na tito ay magiging miyembro ng Central God Realm. Bakit pwedeng magsalita ang mga tagalabas? Bakit hindi siya pwedeng magtatag ng sect sa Tianlong Holy City? Sabi ng tatlong Daoist priests, matalim ang mga mata. Ipinanganak siya sa lahi ng tao, kaya siya ay tagalabas. Kahit anong status niya ngayon, hindi ito papayagan ng Dark Temple. Hindi rin umatras ang apat na emissary. Kung ang Daoist sect lang ang sumusuporta kay Yehan, bakit ang Dark Temple ay magrereklamo? Mukhang gusto ninyong simulan ang malaking labanan, pero kung may nang-aapi sa aking junior uncle, hindi tatanggalan ng suporta ang aming Daoist sect. Lubos na ipinaliwanag ng tatlong Daoist priests ang kanilang posisyon. Sa walang silbi, isang nakakatakot na aura ang sumabog sa ibabaw ng lahat, at isang madilim na puwersa ang bumaba, para bang gusto nitong lipulin si Yehan sa harap ng tatlong dakilang masters. Kung ganun, alisin natin ang pinagmumula ng sakunang ito. Bumaba ang nakakatakot na madilim na kapangyarihan.
Naglamig ang mga mata ng tatlong Taoist priests, at gumalaw ang kanilang katawan, ngunit bago sila makakilos, narinig ang malakas na tawa mula sa likod, at sumabog din ang puwersang naglindol sa lupa mula sa likod. Hey! Sneak attack sa Junior. Para bang palabas lang ito para magpakitang gilas ka, Holy Spirit. Sumabog ang Holy Spirit, at ang nakakatakot na kamao, parang gintong kidlat, ay tumama ng malakas sa madilim na puwersa. Puff puff puff. Isang serye ng dugo ang bumagsak mula sa langit, at ang pinuno ng madilim na puwersa ay lumitaw sa harap ng lahat. Nakasuot siya ng itim na balabal na may gintong hangganan, mukhang marangal at kahanga-hanga, ngunit sa sandaling iyon, mapatla ang mukha niya, parang may malubhang karamdaman. Agad siyang nasugatan ng isang suntok mula sa Holy Spirit, na sadyang pinakita lamang ng Holy Spirit ang awa. Kabanata 3446. Ang Dark Temple, Deputy Palace Master Chenchi. Nang makita ang malablangko at malakas na tao, maraming tao ang nagulat. Ang kabilang partido ay ang Vice Master ng Dark Temple, at ang lakas niya ay umabot na sa di masukat na antas. Nangumiti si Yehan ng malamig. Bilang Vice Master ng Dark Temple, inatake siya ng walang babala. Kung hindi dahil sa Holy Spirit, baka nagtagumpay iyon kanina. Sa susunod, huwag mo nang sisihin ang Holy Spirit kung durugan ka hanggang mamatay. Malamig na bungad ng Holy Spirit. Bilang isang taong nakapasok sa Holy Way, ano pa ang Vice Master ng Dark Temple sa kanya? Xinwu Academy, gusto mo ba talagang maging kaaway ng Dark Temple ko? Malamig na tingin ni Deputy Palace Master Chenchi sa Holy Spirit. Ha! Sino man ang gagawa ng masama sa batang ito ngayon, Holy Spirit ang magiging kaaway niya. Natatakot ang iba sa iyo sa Dark Temple, pero ang Holy Spirit na ito ay hindi natatakot. Nakapanganga ang Holy Spirit, ganap na binabaliwala ang Deputy Palace Master ng Dark Temple. Xinwu Academy, napakaganda. Maulap ang mukha ni Palace Master Chenchi. Kung gusto ng Dark Temple na gumawa ng bagay, mabuti rin. Ang mukha ni Yehan ay natabunan ng nakakatakot na ulap, at sumigaw siya, na para bang ginugulo ang langit. Nasaan ang mga disipulo ng Ye Temple? Narito. 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 Panipi tuldok 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 panipi. Biglang, sa ibabaw ng pangunahing mga tuktok ng Yeshendian, narinig ang sunod-sunod na dagendong, parang nakakatakot na sound waves, kumalat sa buong langit, at yumanig ang buong Tianlong Holy City. Pagkatapos, lumitaw isa-isa ang 8 legions, 2 malaking kampo, 2 Dragon Kings, 12 puwersa, at daan-daang libong Holy King legions. Para silang mga halimaw na matagal nang natutulog, na pinakakawalan mula sa Hola. Sa isang iglap, ang lahat ng puwersa sa Ye Temple ay nagulat, tumingin sa 12 nakakatakot na puwersa na lumitaw na halos hindi makapaniwala. Talaga bang may daan-daang libong disipulo ng Holy King? Bumalot sa paligid, sino ang magtangkang gulo sa Yeshendian ngayon, patayin. Bumalot sa paligid, sino ang magtangkang gulo sa Yeshendian ngayon, patayin. Habang kumakalat sa langit ang salitang, patayin, puno ng walang hanggang kapangyarihan sa pagpatay, winala ni Yehan ang kamay niya, at nakita ang 12 nakakatakot na puwersa na lumilitaw mula sa tuktok ng mga bundok, isa-isa, pinupuno ang kalawakan sa loob ng 10,000 metro sa paligid ni Yeshendian. Puno sila ng daan-daang libong disipulo ng Holy King, hati sa 12 direksyon, at pinalilibutan ang lahat ng malalakas na puwersang dumating para hadlangan ang pagtatatag ng faction ni Yehan. Kasabay nito, lumitaw ang 4 na parang tore na mga katawan sa likod ni Yehan, ang 4 na disipulo ng Xinwu Academy. Bukod pa rito, lumitaw ang top 10 sword slaves, kasama ng 12 nakakatakot na puwersa, ang Temple of Law Enforcement, Temple of Dharma Protection, 4 na disipulo, at top 10 sword slaves. Isang nakakatakot at kamangha-manghang puwersa ang nag-aalimpuyo sa ibabaw ng langit. Sa sandaling iyon, lahat ay namangha. Bago ito, may mga sabi-sabi sa Central God Realm na si Yeshendian ay may daan-daang libong disipulo ng Holy King, pero walang nakakita sa sariling mata, at halos walang naniniwala. Paano posible na ang naunang Yeshendian ng Tianlong, na bagong itinatag lang ilang taon, ay may daan-daang libong disipulo? Halos imposible. Ngunit sa sandaling ito, wala nang ibang magagawa kundi maniwala, dahil ang daan-daang libong disipulo ng Holy King ay lumitaw mismo sa harap nila, at ang kapangyarihan ay nakakatakot na nagpapaalimpuyo sa tao. Sa kasalukuyang lakas ni Yeshendian, walang problema na dominahin ang buong Central God Territory. Bukod sa mga disipulo, si Yeshendian ay may higit sa 30 malalakas na tao na lampas sa antas ng Holy Emperor. May daan-daang libong disipulo ng Holy King. Ang walang katapusang nakakabiglang aura ay kumalat sa paligid ng Yeshendian.
Maliban sa mga tao ng lahi ng tao na hindi nagulat, ang iba pang pamilya at puwersa mula sa iba't ibang estado at secret realms ay lahat ay nagulat. Bago ito, wala silang pinaniniwalaan na may ganitong kapangyarihan si Ye Shendian. Hindi katakataka na naglakas loob ang batang ito na magtatag ng Ye Temple. Bukod sa suporta namin, ang sariling lakas ng Ye Temple ay sapat na para suportahan ang isang templo. Sabi ng ancestor ng Yun family sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang mga puwersang dumating sa Tianlong Holy City upang hadlangan ang faction ni Yehan ay medyo nanguya. Hindi nila inasahan na magkakaroon si Ye Shendian ng ganitong nakakatakot na kapangyarihan. Hindi nakapagtataka na ang batang ito ay mayabang sa Dark Temple. Kahit magsama-sama, wala silang karapatan na durugin si Ye Shendian. Ang kapangyarihan ni Ye Shendian ay nakakagulat. Kung magtatagpo sila ng direkta, baka hindi nila kayanin ang laban. Ang Zion Secret Realm, Sunset Secret Realm, Ziling Secret Realm, Jiwei Secret Realm, at iba pang malalakas na puwersa ay biglang naging mabigat ang puso. Ngayon lamang nila naisip na may karapatan ang batang ito na maging mayabang sa harap ng kanilang lahat. Sa sandaling ito, kahit ang Master ng Dark Temple, Thousand Idiots, at ang apat na emissary ay naramdaman ang bigat. Napakapangit ng kanilang mga mukha. Ipinakita ni Ye Shendian ang kanyang mga pangil, nakakatakot na halos natatakot pa rin ang mga sinaunang puwersa na libong taon nang umiiral na humarap dito. Kabanata 3447. Patayin! 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 Ang nakakatakot na tunog ng pagpatay ay dumating mula sa bibig ng 8 legends, 2 malaking kampo, at 2 Dragon Kings. Habang binibigkas nila ito, ang daan-daang libong disipulo ng Holy King sa bawat pangunahing legion ay sabay-sabay ding bumigkas ng tunog na iyon. Sa tunog ng walang hanggang kapangyarihan sa pagpatay, yumanig ang kalangitan. Itinatag ni Ye Shendian ang isang faction sa Tianlong Holy City ngayong araw. Ito ang unang layunin ng milyon-milyong tao ni Ye Shendian. Hindi nagatubili ang mga disipulo. Higit pa rito, sa kasalukuyang lakas ni Ye Shendian, hindi siya natatakot sa anumang presyon o hamon. Kung kinakailangan talaga ang pagpatay upang patahimikin ang lahat ng ito, hindi alintana ni Ye Shendian ang massacre sa Central God Realm, at supalan ang mga tutol na boses gamit ang bakal at dugo. Ngayon, ako, si Ye Shendian, ay nagtatag ng isang faction sa Tianlong Holy City, sino pa ang maglakas loob na gumawa ng pagkakamali. Ang mukha ni Yehan ay yelo ang lamig, at ang mga matang malamig niya ay nakatingin sa Dark Temple, sa 4 na Secret Realms, at sa mga tutol na puwersa mula sa iba't ibang estado. Sa sandaling ito, sa harap ng napakalakas na tanong ng batang lalaki, walang sinuman mula sa Dark Temple, 4 na Great Secret Realms, at mga malalakas na puwersa ng estado ang nagsalita. Kahit ang Dark Temple ay libong taon na, ang Palace Master Chi at 4 na emissary ay nanatiling tahimik. Sa harap ng ganitong malakas na Ye Temple, at ng batang lalaki na parang baliw sa lakas, sino ang maglakas loob na sabihing hindi siya magsisimula ng nakakatakot na pagpatay sa Ye Temple sa susunod na pagkakataon? Kapag talagang sumiklab ang isang super war, baka hindi makalabas ng buhay ang mga puwersang dumating upang tutulan siya. Pagkatapos ng lahat, maliwanag sa lahat ang kakilakilabot na kapangyarihan ni Ye Shendian. Bukod pa rito, kahit ang mga higanti ng Xinwo Academy at Daomen ay ganap na nasa panig ni Yehan. Kapag sumiklab ang super war, tiyak na makikialam ang mga ito. Sa mundo, sa lahat ng puwersa at malalakas na tao, wala ni isa ang nagbukas ng bibig. Sa hindi nakikitang paraan, tahimik na naitatag ni Ye Shendian ang kanyang kapangyarihan sa puso ng lahat ng makapangyarihang puwersa sa sandaling ito. Nang makita ang eksenang ito, lahat ng mga babae sa Tianlong Peak ay nakaramdam ng ginhawa. Ang kanilang mga magagandang mata ay nakatingin sa batang lalaki na napaka-domineering at walang kapantay, sa harap ng lahat ng puwersa, at walang sinuman ang naglakas loob na tutol. Sa puso nila, siya ang lalaki na may lakas na maging kaaway ng mundo, at mayroon ding kapangyarihang pilitin ang lahat ng puwersa sa mundo na yumuko. Pagkatapos ng araw na ito, walang problema para kay Ye Shendian na umangat. Sa Jiangshan Pavilion, dahan-dahan bumalik sa kanyang upuan si Zhug Banroo. Hindi na kailangang hulaan kung ano ang susunod na mangyayari. Walang hadlang para kay Ye Shendian na magkaroon ng pwesto sa Central God Realm. Kahit pa ayaw pa ring sumuko ng Dark Temple, mahirap na silang magkaroon ng lakas upang hamanin ang Ye Temple. Junior, huwag masyadong maging mayabang. Mababang boses ni Hallmaster Chen Chi, ngunit sa harap ng batang lalaki na napakalakas na mahirap talunin sa sandaling ito, bilang Deputy Hallmaster ng Dark Temple, hindi siya naglakas loob magsabi ng radikal na salita. Mayabang. Malamig na mukha ni Yehan. Ngayon ay araw ng malaking kagalakan para sa pagtatatag ng aking Ye Temple.
Kung pupunta kayo upang provoke ako ba, si Yehan, ang mayabang? O sa tingin ninyo ba ako, si Yehan, ay madaling apihin? Ang Dark Temple ninyo ay nagpadala ng Judgment Legion, sa tingin ninyo ba natatakot ako, si Ye Shendian, sa Dark Temple ninyo? Ako, si Yehan, ay nararapat bang yumuko sa harap ng Dark Temple ninyo? Nakakatawa sa mundo. Junior, ang background ng Dark Temple ay hindi mo matatanaw. Galit ang Emperor of Darkness. Kahit may suporta ng Daomen at Xinwu Academy ngayon, paano kung magsanib ang Dark Temple ko sa Master ng Human Race? Sabi ni Master of Chen Chi Palace na may maulap na mukha. Nang marinig ito, tumingin si Yehan sa langit at malakas na tumawa. Takutin ako. Kung ganoon, ako, si Ye Shendian, ay talagang maglakas loob na subukan ang lalim ng Dark Temple. Patriarch ng Holy Spirit, handa ka bang makipaglaban sa akin, Ye Shendian, sa Dark Temple? Ang mga salitang ito ay yumanig sa mundo, at ang Dark Temple ay mas lalo pang nagulat. Ang Holy Spirit ay ngumisi sa kanyang mga mata at sinabi, kung gusto mong maging baliw, wala akong pakialam maging baliw kasama ka. Kung masisira ang Dark Temple, iniisip ko na gugustuhin ng iba pang mga higanti na makita ito. Sa isang salita, yumanig ang mundo. Walang sino man ang akalaing magsasabi si Yehan ng ganitong mga salita ng may lakas, papatayin ang Dark Temple, at sisirain ang Dark Temple. Sino sa mundo ang may ganitong lakas at tapang? Kahit na ang mga higanti ng iba't ibang lahi ay mag-iisip ng 2 beses bago patayin ang Dark Temple, si Yehan ay naglakas loob magsabi ng ganitong nakakagulat na salita sa sandaling ito. Sa kalawakan sa paligid ni Ye Shendian, ang mga bayani ay nagulat, at ang kanilang mga mata ay hindi makapaniwala habang tinitingnan ang batang lalaki na parang Diyos sa lakas at domineering sa sandaling ito. Ang Thousand Idiot Lord ng Dark Temple at ang 4 na emissary ay mas lalo pang nagulat. Ito ang unang beses sa kasaysayan na narinig nila ang ganitong hindi kapani-paniwalang mga salita. Mula nang itatag ang Dark Temple 1000 taon na ang nakalipas, sino ang maglakas loob na sabihing papatayin nila ang Dark Temple? Hindi ba ito maliit na biro na kamangha-mangha at walang hanggan, papatindi lang sa lahat ng tao na mabaliw sandali? Sa plaza ng pangunahing hall, ang mukha ng mga puwersa ay nabigla. Hindi nila inasahan na si Yehan ay magiging ganito kalakas at ganito katapang. Walang takot na Junior, sa tingin mo ba ikaw ang unang tao sa ilalim ng dominasyon? Ang Master ng Thousand Idiots ay galit na parang nakakatakot na Diyos ng pagpatay, ngunit sa sandaling ito, ang batang lalaki na tila baliw ay nagpaalis sa kanya, at ang Deputy Master ng Dark Temple ay labis na nagalit. Para sa mga matapat na tao, madali silang apihin, ngunit kung patatawarin ang matapat na ito, ang kahihinatnan ay magiging napakasamang bagay. Kabanata 3448. Bukod pa rito, si Ye Shendian ay may daan-daang libong disipulo ng Holy King na nakakagulat sa buong mundo. Sa likod nito ay ang suporta ng mga higanti ng Xinwu Academy, kasabay ng isang napakalaking Daoist sect. Kung talagang mabaliw ang mga taong ito at gustong sirain ang Dark Temple, sa kasalukuyang kalagayan ng Dark Temple, imposible itong matalo. Ako, si Yehan, ay hindi kailanman inisip ang aking sarili bilang pinakapanginoon, pero kapag may nagpilit sa akin, kahit siya ay isang Diyos, ako, bilang disipulo ng Temple of Ye, ay hihilahin siya mula sa pedestal. Matalim at domineering ang mga mata ni Yehan. Ano ang tapang? Ano ang lakas? Kung umatras siya ngayon at naging mahina, paano makakamit ni Ye Shendian ang pwesto sa Central God Realm? Ngayon, kung may sino mang talagang magtatangkang pangibabawan ang iba sa kapangyarihan, at gusto ng aking tiyuhin na gumawa ng anumang bagay, sasamahan ko siya hanggang sa huli. Sa sandaling ito, naglabas ng malakas na pahayag ang 3 Great Masters, na nagparamdam sa buong Dark Temple at sa mga puwersa na tumutol sa pagtatatag ng Yehan. Ang mga pangunahing puwersa ng Li faction ay tila natakot. Si Ye Shendian, Xinwu Academy, at Daomen, kapag nagkaisa, sino sa mundo ang hindi matatakot? Ang Dark Temple ay napakalakas sa Central God Realm, at isa sa ilang malalaking puwersa, ngunit kapag inihambing sa 3 pinagsamang puwersa, napakalayo ang kaibahan. Disipulo ng Ye Shendian, makinig sa utos at maghanda sa labanan. Biglang iwinagayway ni Yehan ang kanyang malaking kamay, parang isang general na nag-uutos sa milyon-milyon, may momentum na parang bahaghari. Ungol, ungol, ungol. Sa buong mundo, daan-daang libong disipulo ng Holy King at ang 12 pangunahing puwersa mula sa Temple of Ye ay sabay-sabay na umungol, na may tunog na yumanig sa lupa, pinalilibot ang Temple of Darkness, ang 4 na Great Secret Realms, at ang mga malalakas na puwersa mula sa lahat ng estado. Lumalakad sila ng sunod-sunod, at bawat hakbang ay may kasamang nakapipintig na ungol, na para bang gustong gumuho ang kaluluwa ng kalaban.
Daan-daang libong disipulo ang naglabas ng kanilang tinig, at ang 12 pangunahing puwersa ay pinipiga ang mundo mula sa lahat ng direksyon. Ang kahangahangang eksenang ito ay nagpang-inag sa puso ng mga nakakita sa loob at labas ng Tianlong Holy City. Isang templo, isang pananampalataya para sa hinaharap, ay nakatakdang umangat ngayon. Sa isang iglap, habang lumalapit ng hakbang-hakbang ang 12 puwersa, ang Dark Temple, ang 4 na Secret Realms, at ang mga pangunahing estado na sumasalungat sa pagtatag ng Yehan ay sobrang nagulat. Sobrang relax lang nila, kahit na may 50,000 Judgment Legion ang Dark Temple dito, hindi nila mapipigilan ang mga unit ni Ye Shendian. Ano ang dapat naming gawin? Ang Zion Secret Realm, Sunset Secret Realm, Ziling Secret Realm, Nine Absolute Secret Realm, at ang mga malalakas na puwersa ng estado ay lahat nagulat. Lahat sila ay nakatingin sa Dark Temple. Ngayon, sa mga puwersang tumutol sa pagtatatag ng Yehan, walang dod ang pangungunahan ng Dark Temple, ngunit ang napakalakas na batang lalaki ay tila mabaliw na. Ang buhay at kamatayan ng lahat ng ito ay seryosong nanganganib. Ang mga mukha ng puwersa ng Dark Temple ay napakapangit. Bilang isa sa mga pinakamatanda at pinakamalakas na puwersa sa Central God Territory, wala pa ni isang tao ang nang-ahas na labagin ang autoridad ng Dark Temple. Kahit ang mga Buddhist at Taoist sects ay hindi basta-basta nang ahas na provoke ang Dark Temple. Ngunit, totoo ba na nakatakdang yumuko ang Dark Temple sa harap ng batang lalaki ngayon? Ye Shendian ay nagtatag ng isang faction, sa pangkalahatang sitwasyon, mga kaibigan ng Dark Temple, huwag kayong pumunta sa sariling daan. Sa sandaling ito, tumayo rin ang mga ancestor ng Yun family at iba pang kinatawan ng puwersang sumusuporta kay Yehan. Sa ganitong pagkakataon, wala silang ibang magagawa kundi sumuporta kay Yehan. Kung ang Dark Temple ay talagang magpumilit sa sariling daan, sa kasalukuyang pundasyon ng Ye Temple at suporta ng lahat, tiyak na masisira ang Dark Temple. Deputy Palace Master Thousand Idiots, humakbang pabalik. Tumayo rin ang 5 malalakas na powerhouses mula sa Great Secret Realms at nagsalita ng malakas. Talaga ba kayong gusto laban sa aking Dark Temple? Anong benepisyo ang ibinigay ng junior na ito sa inyo? Sabi ni Deputy Palace Master Chenchi na may maulap na mukha. Sa ngayon, parami ang mga puwersang sumusuporta kay Ye Shendian. Dahil si Yehan, aking guro. Sa Zuanchen Secret Realm, isang batang Holy King ang lumabas mula sa Zuanchen Temple, parang bagong pang-anak na baka, matalim ang mga mata at walang takot sa Dark Temple. Yehan, aking guro. Sa Yuan kong Secret Realm, isang batang Holy King ang humarap. Yehan, aking guro. Yehan, aking guro. Yehan, aking guro. Sa isang iglap, sa malakas na tinig na umalangaw-ngaw sa buong mundo, sa likod ni Yehan ay tumayo ang 18 kabataan, lalaki at babae, lahat nasa realm ng Holy Kings. Sila ang kumakatawan sa 18 makapangyarihang puwersa sa Central God Realm. Sa sandaling ito, lahat sila ay sabay-sabay na nakatayo sa likod ni Yehan, at ipinahayag ang parehong bagay, Yehan, aming guro. Nang makita ang eksenang ito, muling nabigla ang mga puwersa ng Dark Temple, 4 na Great Secret Realms, at mga estado na tumutol sa sect ni Yehan. Ang batang lalaki ay talagang may napakaraming disipulo sa Central God Realm. At bawat isa sa kanila ay may pambihirang pinagmulan. Sa sandaling ito, ang pagsasama ng 18 puwersa na ito ay lalong nagpabigat sa puso ng makapangyarihang puwersa tulad ng Dark Temple. Sa ganitong eksena, madaling mahulaan, ilang taon na ang nakalipas, marahil, ang batang lalaki ay handa na para sa isang malakas na pagsulpot sa Central God Realm sa hinaharap. Ang ganitong pananaw at talento, kahit na ang sariling lakas ng batang lalaki ay medyo mahina pa noon, kahit na hindi pa itinatag ang malaking Ye Temple, ay nagdudulot ng malakas na pakiramdam ng krisis sa iba. Kabanata 3449. Amitabha, napakaraming puwersa at bilyon-bilyong kaluluwa sa Central God Realm. Kung kaya nilang tiisin ang iba, bakit hindi nila tiisin ang Yeshizu mag-isa? Dahan-daang nagsalita ang 4 na dakilang banal na Buddha, at tumayo sa likod ni Yehan. Kahit na hindi gaanong nagsalita ang mga Buddha, malinaw na ipinapakita ng kanilang kilos ang posisyon ng Buddhism. Nang makita ang presensya ng Buddhism, ang mukha ni Chenchi, ang Deputy Hall Master, ay paon ng ulap at galit. Para siyang lobo na naipit sa bag sa sandaling iyon. Kasama ang mga puwersang tumututol kay Yehan mula sa 4 na Great Secret Realms at sa mga estado, lahat ay natigilan. Napakaganda, sa pagkakataong ito, ang Dark Temple ay yumuko. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Vice Hall Master Chenchi, ang mga malalakas na puwersa ng buong Dark Temple ay pinipigil ang napakatinding galit. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na yumuko ang Dark Temple sa harap ng isang tao, at ang tao pa ay isang batang wala pang 30 taon.
Ngayon, sa gloryosong kasaysayan ng 88 Dark Temple sa loob ng libu-libong taon, isang napakalupit at kahihiyan na pangyayari ang nangyari, isang kahihiyan na mahirap hugasan sa kasaysayan. Pagkatapos ng lahat, sa lakas at background ni Ye Shendian ngayon, matagumpay niyang nakuha ang kanyang pwesto sa Central God Realm. Sa hinaharap, walang kahirapan si Ye Shendian na higaitan ang Dark Temple. Yumuko ang Dark Temple. Matahimik na pinanood ito ng tatlong pangunahing Sword Masters ng lahi ng tao. Kahit na ayaw ng proud na Dark Temple na yumuko, wala silang magagawa kundi yumuko sa harap ng ganitong opresyon ng lahat ng puwersa ngayon. Nang makita ito, ang Zion Secret Realm, Sunset Secret Realm, Ziling Secret Realm, Jiwei Secret Realm, at ang mga puwersa mula sa lahat ng estado na pumunta sa Ye Shendian upang labanan ang faction ni Yehan ay lahat napawi ang kanilang paghinga, at nakaramdam ng matinding banta sa kanilang mga mukha. Kung hindi sila yumuko, ang magiging kahihinatnan ay kakilakilabot. Lahat ng puwersang nakatayo sa likod ni Yehan ay tahimik na pinanood ang eksena. Ngayon, nagkaisa ang mga puwersang ito at nakatayo sa likod ni Yehan. Kung hindi makikita ng Dark Temple ang sitwasyon at ayaw yumuko, hindi nila magagawa ang anumang aksyon sa Central God Realm. Tunay na hindi pwedeng magkamali. Nakaharap si Yehan na may malamig na mukha. Ano ang silbi ng isang Heavenly Emperor na nakaupo sa Dark Temple? Ano naman ang sinaunang puwersang umiiral ng libu-libong taon? Ngayon, papatahimikin ni Ye Shendian ang Dark Temple, at maabot ang pinakamataas na karangalan ng Ye Shendian. Pagkatapos supulan ng Dark Temple ngayon, sino ang manggahas na istorbohin si Ye Shendian sa mundo ng mga Diyos sa hinaharap? Hintay. Si Muran, isang malungkot at baliw na batang lalaki, ay dahan-daang lumapit sa gilid ng Deputy Hall Master na si Chen Chi. Ang kanyang titig ay parang espada at puno ng nakakatakot na galit sa sandaling ito. Bilang pangunahing disipulo ng Dark Heavenly Emperor, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong pang-aapi, at lahat ng ito ay dala ng batang lalaki na iyon. Bata, may opinyon ka pa ba? Tiningnan ng Holy Spirit si Gao Shenggeyo at Hamyuni ng malamig. Narinig ito, tumingin si Gao Shenggeyo kay Yehan na may malungkot na mukha at sinabi, "Narinig ko, nang pinilit mo ang Great Sun Dynasty na ibigay ang Heavenly Dragon Sacred City, sinabi mo noon na may makakatalo sa iyo sa ilalim ng Sacred Dao Emperor, kaya sumuko ka sa Heavenly Dragon Sacred City. Hindi ko alam kung may saysay pa ang sinabi mo noon ngayon." Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at tumingin kay Gao Shenggeyo, "Bakit, hindi ba kaya ng pangalan ng Dark Temple na pigilan ako? Ngayon gusto mo ng isang makatarungang duel. Mukhang ikaw, isang disipulo ng Dao Ancestor, ay bully lang at natatakot sa malalakas, at ganito lang ang lakas mo sa mababang ranggo ng Great Sun Dynasty." Nakangisi si Gao Shenggeyo. Bully. Habang nakatayo sa tabi ni Yehan, lihim na natatawa ang mga malalakas na puwersa ng lahat ng pangunahing puwersa sa puso nila. Kung binubuli lang ni Yehan ang mahihina at natatakot sa malalakas, hindi niya magagawang sabihin ang nakakagulat na mga salita tulad ng pagpatay sa Dark Temple. Hehe, ikaw ay tunay na disipulo ng Dark Heavenly Emperor. Sa peak state ng Emperor Shenzang, hinamon mo pa ang isang high-level Holy King. Tumawa si Yehan, at lalo pang tumigas ang mukha ni Gao Shenggeyo. Hindi ito karangalan para sa isang malakas na tao sa peak ng Emperor na hamanin ang isang mataas na antas na Holy King. Gayunpaman, kung gusto ng Dark Temple na maibalik ang mukha nito ngayon, wala silang magagawa kundi ang ganitong paraan. Kapag pumayag si Yehan, hanggat matalo siya ni Gao Shenggeyo, saka lang nila pwedeng pilitin si Yehan na umalis sa Central God Realm. Iyon lang ang kaya nilang gawin. Si Gao Shenggeyo ay may malamig na mukha, "Sa kakayahan mo, Yehan, kaya mong patayin mag-isa ang Holy Mother of Emperor Shenzang sa mid-stage. Hindi ito pick ng high-level Holy King, pero kung wala kang tapang, ang sinabi mo kanina ay parang hindi ko pa nasasabi. Natatakot ako na hindi mo matiis ang huling resulta." Sa mata ng lahat ng malalakas na tao sa mundo, lumabas si Yehan na may ngiti, "Kung gusto mo ng labanan, sasamahan kita hanggang sa huli, pero ang panuntunang ito, baka kailangan kong baguhin. Kung maglalaro ka, maglaro tayo ng mas kapanapanabak." Si Gao Shenggeyo ay malamig na sumagot, "Dahil nang ahas kang lumaban, nakuha mo rin ang aking respeto, Gao Shenggeyo. Karapat-dapat kang maging disipulo ng Dao. Sige, ano ang gusto mong gawin? Sasamahan rin kita hanggang sa huli. Isang labanan ng buhay at kamatayan. Sa isang labanan, malalaman ang buhay at kamatayan. Manggahas ka ba?" Unti-unting tumalim ang mga mata ni Yehan. May mga tao pa sa Dark Temple na ayaw sumuko, kaya ngayon ay tuluyan niyang pahihiyain ang Dark Temple.
Kung ang kilalang masama na batang lalaki na sikat noon 100 taon ay mapapakagat at mapapatay sa Tianlong Holy City, mawawala ang lahat ng mukha ng Dark Temple. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, kumislap ang matalim na ilaw sa mga mata ni Chen Chi Deputy Palace Master at ng mga malalakas na puwersa ng Dark Temple. Sa labanan ng buhay at kamatayan, tutuong nang ahas ang batang lalaki na ipakita kung gaano kakilakilabot si Gao Shenggayo. Alam ng lahat na nakuha na ng kabilang panig ang tunay na mana ng Dark Heavenly Emperor. Sa pagtitig sa tiwala at walang takot na batang lalaki, ang mga puwersang nakatayo sa likod ni Yehan ay medyo nag-alinlangan. Si Gao Shenggayo, bilang pangunahing disipulo ng Dark Heavenly Emperor, ay kilalang malakas. Hindi siya basta-basta. Ang kanyang realm ay mas mataas pa sa karamihan ng Virgin Mary ng Dynasty. Kahit na kinikilala ang kapangyarihan ni Yehan, at parang madali lang ang mga Leapfrog Challenge, may malaking agwat sa pagitan ng peak ng Holy Tibetan Emperor at peak ng high-ranking Holy King. Ang isang high-level Holy King na kayang talunin ang peak ng Holy Tibetan Emperor ay kasing bihira ng balahibo ng ibon, at sa katotohanan, halos wala. Ngayon, tanging isang perpekto tulad ni Yehan ang may kakayahang patayin ang mid-stage Shenzang Emperor sa peak ng high-level Holy King. Ngunit si Gao Shenggayo ay hindi ordinaryong peak emperor ng Shenzang. Kaya ba ni Yehan? At ito ay isang labanan ng buhay at kamatayan. Kabanata 3450. Ate Yeching, sigurado ba si Xiaohan? Sa Tianlong Peak, isang tingin ng pagkabahala ang dumaan sa mga mata ng lahat ng mga babae. Matatag na sumagot si Yeching, huwag kayong mag-alala. Kung may lakas loob siyang magsalita, tiyak na hindi siya gagawa ng isang bagay na hindi niya kayang tapusin. Siya lang si Gao Shenggayo, isang henyo noon. Nang marinig ang sinabi ni Yeching, bahagyang humupa ang pagkabahala sa mukha ng mga babae, ngunit nanatili silang nakatutok sa eksena sa walang hanggan sa harap ng pangunahing bulwagan ng Yeshendian. Ha. Labanan ng buhay at kamatayan, Yehan, talagang nang ahas kang magsalita. Kung nais mong hanapin ang kamatayan, tutulungan ka ni Gao Shenggayo ngayon. Sa harap ng Dark Temple, tumangala si Gao Shenggayo sa langit at tumawa ng mabangis. Para sa kanya, ang mga laban ng buhay at kamatayan ay perpekto, noon ay nag-aalala siyang wala ng dahilan para patayin si Yehan, ngunit ngayon, ang kabilang panig ay iniabot na ang leeg. Malalaking salita. Natatakot akong pagkatapos ng araw na ito, dapat na nakasabit sa puting tela ang iyong Dark Temple. Ngumiti si Yehan nang may pang-aalipusta sa mukha. Ang mga naglakas loob na minamaliit siya ay nagtatapos sa masamang kapalaran. Ang mawalan ng buhay ay pangkaraniwan lamang. Mapangahas na nila lang dahil ikaw ang nagpanukala ng labanan ng buhay at kamatayan, kapag nagsimula na ang digmaan, ito ay buhay o kamatayan, walang sino man ang pwedeng makialam. Paano mo nagawang pumayag ang mga nasa likod mo? Malubhang sabi ni Gao Shenggayo. Mga senior, ang laban ngayon ay dahil sa akin, Yehan, kusang loob. Ano man ang kinalabasan, hinihiling ko sa lahat ng senior na huwag makialam. Dahil dito, hindi na tumutol ang Patriarch ng Holy Spirit, ang tatlong dakilang masters, at iba pa. Dahil sa tiwala ni Yehan, nais rin nilang makita kung kaya niya, na nasa peak ng high-ranking Saint King lamang, talunin ang peak ng Emperor Shenzang. Ngayon, inyo na. Makikialam ba ang Dark Temple sa huli? Tumingin si Yehan sa malalakas na miyembro ng Dark Temple ng seryoso. Dahil may naghanap ng kamatayan, syempre hindi makikialam ang aking Dark Temple, sagot ng Vice Hall Master Chen Chi na may ngisi. Kung gayon, lahat, huwag nang kumurap. Tingnan natin kung sino ang mamamatay sa laban na ito. Ngumiti si Yehan ng malamig at lumabas kasabay ni Gao Shenggayo. Sa sandaling iyon, napakaraming mata mula sa langit at lupa ang nakatuon sa kanila. Ang peak ng high-level Holy King laban sa peak ng Holy Tibetan Emperor ay malinaw na malaking agwat sa laban, ngunit nang ahas si Yehan na maging tiwala sa sarili sa sandaling ito. Dahil dito, walang sino man ang nang-ahas magbigay ng pahayag. Kung sakaling matalo ng high-level Holy King Peak ang Holy Tibetan Emperor Peak, tiyak na mag-iiwan ito ng kamangha-manghang marka sa kasaysayan ng Gods and Demons Continent na pahahalagahan ng mga susunod na henerasyon. Tumawa. Sa isang iglap, hinugot ni Gao Shenggayo ang kanyang magic sword, at isang dambuhalang enerhiya ang lumabas mula rito. Sa sandaling iyon, para bang bumaba ang isang demonyong yumaon ang mundo, naramdaman ng lahat ang nakakatakot na surge ng kapangyarihan ng demonyo. Napag-uusapan na si Gao Shenggayo ay nag-practice ng Heaven-Hate Demon Art. Ang espada na ito ay pinanday gamit ang dugo ng isang malakas na demonyo. Ang ordinaryong tao ay hindi karapat-dapat hawakan ito. Isa-isa silang tumingin kay Gao Shenggayo na hawak ang magic sword, na para bang isang henerasyon ng demonyong Diyos.
Ang aura sa katawan ng kalaban sa sandaling ito ay nagpapahirap kahit sa ilang malalakas sa realm ng Holy Dao Emperor na hindi mainggit. Yehan? Ako? Gao Shenggeyo? Kukunin ko ang iyong buhay ngayon. Pagkatapos ng matalim na salita, sumugod ang kamangha-manghang slash ng espada, na parang hahatiin ang mundo sa dalawa. Sa sandaling iyon, muli namang nabalot ng Tian-Tian formation ang buong Yeshendian. Nagharap si Yehan at Gao Shenggeyo sa isa't isa. Kung hindi mag-iingat, masisira ang magandang templong ito. Sa panahong wala ako, Yehan, baka talagang may lakas ka upang minahal ang lahat ng henyo sa mundo. Sa kasamaang palad, ipinanganak ka sa maling panahon. Ngayon, ang iyong buhay na punong-puno ng galing ay nakatakdang matapos. Lumakad si Yehan pasulong, at sa braso ng mga Diyos at demonyo, damaloy ang kapangyarihan ng sinaunang Diyos at demonyo mula sa langit, at ang kanilang mga anino ay umalingaw-ngaw sa walang hanggan. Si Mo Zuying ay parang sinaunang Diyos. Sa isang iglap, tumama ang God Demon Arm, at ang nakakatakot na puwersa ay yumanig sa mundo ng malakas. Ang suntok na iyon ay halos katumbas ng nakakatakot na Magic Sword. Tiyaking tatanggihan ang Magic Sword ni Gao Shenggeyo gamit ang iyong katawan. Nanginig ang katawan ng lahat ng malalakas sa mundo. Ang Magic Sword ni Gao Shenggeyo ay nasa antas ng Ancient Emperor's Weapon. Sa mundong ito, bukod sa Supreme Weapon, ang Ancient Emperor's Weapon ang pinakamatalim na magic weapon. Bagamat kilala ang Magic Arm ni Yehan bilang unang Magic Fist sa ilalim ng Emperor of Heaven, kaya ba nitong tumapat sa Ancient Emperor's Weapon? Ang tanong na ito ay magkakaroon ng kasagutan sa susunod na sandali. Ang nakakatakot na kamao ay sumabog palabas, hinarap ang Magic Sword ng diretso. Ang tunog ng kanilang pagtama ay sumabog sa walang hanggan na parang nakakatakot na kulog, at ang walang hanggang puwersa ay kumalat sa paligid, yumanig sa mundo. Sa itaas ng walang hanggan, umatras si Yehan ng 10 hakbang bago huminto. Sa kabilang banda, si Gao Shenggeyo, na hawak ang nakakatakot na Magic Sword, ay nanatiling nakatayo, parang bundok na hindi matitinag. Ngunit, ang dambuhalang demonyong enerhiya sa Magic Sword ng kalaban ay unti-unting humina sa sandaling ito. Kung pagmamasdan ng mabuti, makikita na may bitek na lumilitaw sa gilid ng espada. Gayunpaman, pinigilan ni Yehan ang Demonic Sword gamit ang Demonic Arm. Maliban sa kaunting disadvantage sa lakas, hindi nasira ang kanyang Demonic Arm, kahit pa laban ito sa Ancient Emperor's Weapon.